sana huwag natin haluan ng politika itong investigasyon na ito. We go where the evidence sa investigasyon hindi meron na agad na politika. As I've said, hindi exempted ang Duterte administration. Isama natin yan kung meron na makita ebidensya, pero bakit mo i-priority yun? Na andito man ang nakita naman natin ang problema. So anong gusto nilang palabasin? Gusto nilang i-misdirect, i-redirect yung takbo ng investigation. Hindi naman siguro tama yun. Maling-mali po yun. Pero hindi ang Duterte administration. Kung meron mga ginawang tiwalian doon, imbestigahan natin. Pero yun nga, huwag natin haluan ng politika para mahanapan ng solusyon itong problema ngayon. Naging mainit ang inyo pong debate dyan po sa plenaryo ng Senado. Maaari niyo po bang maibalik, lalo na yung hindi nakapanood sa kabuuan po, no? Saan po nag-ugat ito, lalo na't nabanggit ninyo, medyo pumalag din doon ang Senate President, doon sa tinawag ninyo na ang Senado ay hindi parang kagaya ng noontime show na merong mga gimmick, which is pinagbasehan nyo yata yun sa naging panayam kay SP Tito Sotto po. Yes, medyo ko lang kasi nasaktan na ako doon sa sinabi niya na gimmick lang yun ng minority. Kaya po ako'y nagsalita dahil nga ako ang tumayo noon kinwestiyon ko yung kustodiya ni yung aming na cited in contempt na resource person na si Bryce Hernandez. Kinwestiyon ko lang yun dahil nga doon after nung nagsalita si Senator Jinggoy, naalala ko nga pala, nasaan na nga pala yun. Kailangan matanong ko ito. So kaya itinanong ko, bumasok lang sa isip ko. Kasi kung sabihin mong gimmick, ito ay dapat pinaplano, ito ay dapat pinag-usapan, kung anong gawin natin na gimmick, ganito, gano'n. Hindi po gimmick yun. Galing po sa, galing sa puso na tanong po yun. Very legitimate na issue yun. Kaya we need legitimate response din coming from the Senate leadership. Hindi po yun gimmick-gimmick lang. Hindi po yun siya noontime show na kailangan ng gimmick para matuwa yung manonood. Legitimate po yung mga niraise namin ng mga issue. Kaya po nasagot ko siya na hindi po gimmick yun. Okay lang sa akin yung sabihin niya na mamatay kayo sa sama ng loob. Walang problema sa akin yun. Matagal naman tayong humarap sa bala ng mga kalaban. Sa awa ng Diyos, hindi ba tayo namatay? Yung pang sama ng loob, mamamatay tayo. Hindi naman siguro. Wala po sa atin yan yung mamatay sa sama ng loob. Ang sa amin lang yung nakusahan na gumigimik kami, gumawa ng gimmick. Wala pong gimmick doon. Very, very legitimate po yung tanong ko. At it was part of the moment na naalala ko na nung nagsalita si Senator Jinggoy Estrada sa floor, pumasok na sa isip ko kaya natanong ko. Hindi po yung pinlano, hindi po yun part ng gimmick, kundi legitimate po na concern ng isang membro ng Senado na nagtatanong kung nasaan na yung kustodiya nung resource person na cited in contempt na si Bryce Hernandez. Opo, kasi mayroon ding punto doon si Senador Cayetano, doon nabanggit niya na parang bakit kasi sa isang panaya meron daw yung perception ng tao daw, di ba? Tapos kinorek niya na kaya nga nagkakaroon ng kilos protesta dahil nga sa mga naisisiwalat na ito. So, kumbaga, nagkaroon po ba ng pagka-resolba dito sa pinagdebatehan niyo po kahapon? Ano po yung naging final na desisyon? Kasi after nun, meron pa kayong mga usapan. Wala na doon sa mismong formal sa plenaryo, doon na sa table po ninyo na naging viral din po yung palitan po ninyo ng salita with SP Tito Sotto. Napag-usapan nga po na hindi naman the location is not an issue as far as yung pag-transfer sa kanya balik sa Senado.
hindi naman naging issue yung location kung saan siya ikukulong. Ang issue lang doon kung nasunod ba ang rules namin. Kaya kasi pag magkaroon ng mga precedents na hindi sinunod yung rules, kasi the transfer from Krami to Pasay City was done via via plenary action. So, yun ay dapat mabago via plenary action also. Hindi yung isa lang magde-decide na baguhin ang place of commitment ng isang nakadetine under the custody of the Senate. So, yun lang, matter of procedure lang dahil kailangan masunod talaga ang rules. Kung location o ano sa location, wala pong problema yun. So, nagka-intindihan ang lahat na okay lang, diyan sa Senado. Basta next time sundin ninyo yung tamang proseso, rule-based na procedures dapat. Opo. Umugong din po yung issue na magkakaroon muli ng palitan ng liderato dyan sa tapos parang ang minority daw ang parang gumagapang ba? Mayroon ba itong katotohanan? Well, kinorek din ito ni Minority Leader Senator Cayetano po, Senador. Yes, tama po. Kami magbabalak ng kudita, bakit namin ibalita? Bakit kami magbabalita? Makahanda sila. Magbabalita kami. Kailangan hindi natin ibalita, tahimik lang. Pero since sila ang nagbalita, pagkatapos sila lang rin ang bumara, I don't know bakit nangyari yun. Basta as far as the minority is concerned, wala po kaming ginagawang ganun. Hindi po namin dapat ibabalita kung mayroon man kaming balak na ganun. Opo. Masusundan pa ba? Nakaschedule na po ba yung sunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa bagong pamumuno ni Senador Lacson sa investigasyon po na naumpisahan ni Senador Rodante Marcoleta? Sa Huwebes, itong Huwebes na ito, ang next na hearing. Opo. Sir, any reaction po doon sa mga kasamahan nyo rin sa Minoria like Senador Joel Villanueva and Senador Jinggoy na parang ang napansin nila na nasa bahay nila pero parang walang nagbibigay ng protection sa kanila, hinahayaan lang na makaladkad yung kanilang pangalan, dalawang pangalan po. Ano po ang masasabi niyo po rito? Yung mga issue na yan, kaya naman lang sagutin yan at yun nga lang, pakiramdam nila na para bang lalo pa silang dinidiin instead na hindi naman naghanap ng protection. Hindi naman naghanap ng protection because pangit man pakinggan na pinoprotektahan sila na mayroong issue laban sa kanila. Ang sa kanila lang ay sa huwag masyadong para bang pinapanigan yung pinapaniwalaan ng husto yung nagsisinungaling. Yun lang naman sa kanila. At as far as that issue is concerned, kaya nilang lipisan yung kanilang sarili. Alam nila yung anong katotohanan. At lalabas yung katotohanan patungkol dyan. Yun lang naman ang kanilang concern na hindi magdagdag ng fuel to the fire mismo nanggagaling sa loob na ng Senado. Yun lang sa kanila. Opo, and dito naman po sa mga chairmanship ng komite, kayo po ay naalis. Nasanay akmang-akma po sa inyo pong karanasan sa pagiging general, sa militar, sa pulisya. Natanggal po sa inyo yung akma sa inyo ng komite. Saan komite na po kayo ngayon, Senador, kung meron mang naibigay po para sa inyo? Ang mga minor committee lang yung binigay sa amin, hindi yung mga major committees. Yung mga minor committees lang binigay sa amin. Sa akin, yung Committee on Civil Service, Governmental Organization, and Professional Regulation, yun ang binigay sa akin. So, wala pong problema. Hindi man, tanggap naman namin na kami ay minority. Kung ano lang ang sobra-sobra nila na gusto na ipamigay, ready lang kami tumanggap ang ibibigay sa amin.
Yun lang naman ang status talaga sa minority. Opo. Sir, dito po sa Kamara, meron pong inihain ang majority leader po doon, anak ng Pangulo, na parang kagaya din doon sa nabanggit ni Senador Chis Escudero, na ipagbabawal na yung hanggang 4th degree na kamag-anak na makasama sa bidding or makakuha ng kontrata sa gobyerno. Kumbaga, ibig sabihin, may suporta na siguro kung meron nang naihain dyan sa Senado, may suporta na dito sa Kamara. Nakikita niyo po ba itong magandang pamamaraan? Kung hindi man maging zero yung corruption, at least mabawasan po ang pagnanasa ng mga korap na pagsamantalahan yung pera ng bayan? Baka magkakaroon yan ng epekto. Pero alam mo na, kung talaga magnanakaw, maghanap ng paraan yan. Hanap talaga ng paraan yan, kahit na hindi mo yan relative yung gusto mo magiging kaanib. Mayroon namang kaibigan na pwedeng gawing kaanib sa kalukuhan, di ba? Hindi lang naman yan limited sa pamilya. Kung may intention talaga, the best solution sana is mawala yung intention na mangloko because of fear na mayroong mangyari sa kanila na hindi maganda. Kagaya ng pagbabalik ng yung minimum kahi ko na panukalang batas ko na ibalik yung death penalty para diyan sa for the crime of plunder, ibalik yung death penalty. So isa rin yun. Pero anyway, yung kanyang panukalang batas, I hope na magkakaroon yun ng magandang epekto kung yun man ay pumasa. Sana mabawasan ang corruption sa ating bansa. Opo, at meron na rin pong mga nagkomento ata doon sa inyo pong panukala, kasi naalala ko after nyo pong maihain yung death penalty bill laban sa mga plunderer, abay meron parang nagsabi pa nga kayo yata na sino kaya yung mag-oppose nito. At marami pong mga nag-oppose, yung mga nagiging kritiko nyo rin po, yung mga nag-o-oppose dito, Senador. Yeah, that's normal. Democracy to have a healthy discourse. Meron talagang mag-uupos yan. Hindi natin maiwasan yan. Meron talagang mag-uupos. At expected ko naman yan na mahirapan yan pumasa yung batas na yan. But still, sana kung seryoso tayo sa laban na ito, pagtulong-tulungan natin itong legislation na nakikita ko na isa sa paparaan para mabawasan, if not totally mahinto itong corruption, lalong sa ating gobyerno. Yun lang ang akin, sana magkakaroon tayo ng isang legislation na katatakutan nila. Pero kung ayaw nila, dahil takot sila, baka mamaya sila ay tatamaan sa batas na yan, ay wala tayong magawa. Opo, huling topic na lamang po, kasi ang investigasyon dito sa flood control projects, alam natin yung naging resulta, lalo na dito sa Luzon area, sa malawakang mga pagbaha. Pero yung mga kritiko ng nakalipas na administrasyon, gusto ring ibalik doon sa dating administrasyon yung problema na ito, at yung iba pa nga pinatutungkulan itong sa Davao City. Parang dito sa namomroblema yung ating mga kababayan, nagrereklamo marami kumpara doon sa Davao City na yes, meron pa ring baha, pero satisfied naman sila sa naging hakbang ng lokal na pamahalaan doon na humuhupa naman yung baha. Wala namang gaanong reklamo kumpara dito po, Senador, pero tila gusto nilang ibunton ulit doon. At saka, yun nga, pag-question sa nakalipas na administrasyon. And nabanggit din ata din ni Senador or Senate President Tito Soto na kulang daw yung mga sinabi ng mga Diskaya, bakit ngayong 2022 lang onwards yung kanya mga inilahad, bakit hindi isinama noong panahon ng Duterte administration na
sila daw ay mga top contractors. Ang tanong din po dyan, naging malala ba yung problema sa baha during that time? Saan ba ang pinag-question? Baha ngayon? Sitwasyon ng baha ngayon? O problema ng mga proyekto ngayon? O yung problema sa nakalipas na administrasyon? Kasi bumaba po ang Pangulo during that time na napakataas po yung grado na ibinigay ng taong bayan, Senador. First of all, let us accept that yung administration ni Pangulong Duterte ay hindi po perfecto. Hindi po natin masabi na zero graph on corruption sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero kung ang investigation mo ngayon sa flood control, ghost flood control projects ay haluan natin ng pamulitika, ay wala ang ating investigasyon. Ang ating investigasyon. Hindi natin sinabi na panahon ni Pangulong Duterte, yes, investigahan natin yan, pero we strike where the problem lies sa ngayon. Nakita natin ang problema andito sa Luzon, andito yung mga nakita na dito yung mga flood control, kaya nagkakaroon ng malawak habang yung tubig, yung ayunan ay yung mga involved sa action ay bumaba yung kanilang pera doon sa casino na pinapatalo kung ilang milyon-milyon. Sana huwag natin haluan ng politika itong investigasyon na ito. We go where the evidence sa investigation, hindi meron na agad na politika. As I've said, hindi exempted ang Duterte administration. Isama natin yan kung meron na makita ebidensya, pero bakit mo i-priority yun na andito man ang nakita naman natin ang problema? So anong gusto nilang palabasin? Gusto nilang i-misdirect, i-redirect yung takbo ng investigation. Hindi naman siguro tama yun. Maling-mali po yun. Pero hindi ang Duterte administration. Kung meron mga ginawang tiwalian doon, investigahan natin. Pero yun nga, huwag natin haluan ng politika para mahanapan ng solusyon itong problema ngayon. Opo. Senator, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo't may mga balitang this coming September 21 ay may malawakang protesta po. Mga kababayan po natin laban po sa katiwalian dito sa ating bansa. Para sa ating mga kababayan, alam kayo pagod na, kayo galit na nangyayaring corrupt ngayon. Ako po inyong huwag kayo ito. Inyong ginagawa ngayon, makialam tayo, makibahagi sa lahat ng mga aktibidades na naglayon na magbigyan ng solusyon o mapahinto itong malawakang korupsyon. Huwag natin hayaan ito, huwag natin pabayaan. Dapat lahat tayo concerned ito dahil hindi lang ito nakaka-apekto sa ating lahat ngayon, kundi pati future generations natin, mga anak natin, mga apo, apektado sa problema na ito dahil itong ninakaw na pera ay utang ito ng ating gobyerno na kung saan yung mga anak natin, mga apo natin na hindi pa lumabas sa mundo, hindi pa pinanganak, pag nabas nila sila, ama sila dito sa mga utang na ito na ibinulsa lamang ng mga ilan na mga ganid ng mga opisyalis ng gobyerno.